Hello, maayong adlaw sa tanan. Kamusta kamo? Kamusta kamo diha sa inyong mga panimalay? Sa milabay semana, kamusta ang inyong semana? Okay ra ba? Ang tanan ba na blessed? Ang tanan ba malipayon? Kung Lord, kung dapat lang ato ang kita magmalipayon sa kadunay. Kay naa ang Ginoo nga nag-uban kanato. In whatever situation we are in, dapat magmalipayon kita kay kini maoy sugo sa ato sa Ginoo, maoy ang gusto na kita magmalipayon kung unsa man ang ato ang sitwasyon. O karon uh, karon ato ang Yes, maayong adlaw sa tanan, sa mga tanan mga kabatan-unan, nga diha kang Kristo. Karon kumusta ako kaninyo kung kamo okay ba? Okay ba kamo diha sa inyong mga panimalay? O karon sa atong sermon karon, sa dili pa kita magsugod, magampo sa kita. Father God in heaven, Lord God, salamat ugan Lord God, karon ugan Lord God nga Naglawa o Father God, Lord God, for this day, O God, Lord God, another opportunity, O God, Lord God, sa amang pagkinabuhi diha kadimo, O Father God, Lord God, and Lord God, sa amo, O God, Lord God, nga pagpaminaw, O God, Lord, sa imong pulong karon, O Father God, Lord, nabangi, O God, Lord, ang mga makadungog, makakita ninyo, O God, Lord God, na kung Lord God, may silsil gid O God, Lord, sa ilang mga kasing-kasing, O Father God, Lord God, ug kini O God, Lord God, may tatak ila God, Lord God, sa ilang mga hunahuna, O Father God, Lord, ug ila din makinabuhi, O Father God, Lord, nabangi kami, O Father God, Lord God, sa pagkinabuhi, O God, Lord God, na righteous, O God, Lord, holy, O God, Lord, dahil sa imong atubangan, O Father God, Lord God. Lord God, help us, O God, Lord God, in every ways, O God, Lord, sa mga kinabuhi, O Father God, Lord God. And right now, O Father God, Lord, Holy Spirit, O God, akong pangayoon ng Holy Spirit, O God, Lord, ang inyong wisdom, O God, ang inyong anointing ng Holy Spirit, O God, Lord, sa akong pag-share, O God, Lord, sa inyong pulong, O God, Lord, nga pili, O God, Lord God, ang imuha din mapulong, O Father God, Lord God, maudjud ang manglawas sa akong baba, O Father God, Lord God, and sealed my mouth, O Father God, Lord God, kung kini, O Father God, Lord God, dili sa gikan sa imuha, O Father God, Lord God. Lord God, salamat O God, Lord, sa mahang kaayo, Father God, Lord God. And Lord God, akong pangayon God sa kanuna, O Lord God, ang mahang panalangin, O God, ang inyong presensya, O Father God, Lord, mag-aman ka namin, O Lord God. Thank you, Father God, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Karon, ang sermon karon is the continuation sa story ni Moses. Ang story ni Moses, di ba, sa last na sharing, last na sermon ni Ate Jinjin is kadtong ang mao ni ang continuation. So, sa story ni Moses magpadayon ta, di ba si Moses is ni-follow anang bisan pa man sa iyahang pagdumili sa iyang pagsunod sa gipabuhat sa Ginoo unta, bisan pa man nakita niya ang mga milagro, pero naapagihapon sa iyang kasing-kasing ang pagduha-duha. Naapagihapon sa iyang una-una ang kahadlok. O sa iyang bisag daghan pa siya mga pangutana, daghan pa siya og ganang sa pangutana sa Ginoo tungod sa sa dakong sugo sa Ginoo sa iya bisan pa man ni ana sa daghan niyang mga rason, daghan niyang sa iyang naglabaw ang iyang kahadlok, naglabaw kay tungod sa iyang gihuna-huna nga dili siya angayan sa maong sugo kay lagi dili siya angayan kay lagi makasasala sa siya. But sa nakita niya nga mga milagro nga gibuhat sa Ginoo, ni-obey siya, ni-follow siya sa Ginoo o nibalik siya sa Ehipto.
O didto sa Ehipto, aw didto sa iyang paglakaw, gisugat sa disyerto, gisugat siya ni Aaron. Kaya si Aaron, istorya siya sa Ginoo nga musugat siya dito, gisugo siya sa Ginoo nga isugaton si Moises sa disyerto sa balaan nga bukid. O sa nagkita na sila, gisuginlan ni Moses si Aaron sa tanan nga gisulti sa iya sa Ginoo ug sa tanan nga milagro nga ipabuhat kaniya sa Ginoo. O sa diha paghiabot na nila sa Ehipto, gitigom ni Aaron ang mga kadagkuan sa mga Israelita. Iyahang gitigom ug iyahang giistoryahan sa gisulti sa Ginoo sa ilaha sa gisugo sa kuan gisuginlan nila ang mga Israelita ug ang mga Israelita nalipay sila kay nadungog di ay ug nakita di ay sa Ginoo ang ilahang kalisod, ang ilahang pagkaulipon dito sa Ehipto, magi daog-daog sila. ug sa dihang misulti nagkigistorya na si Moises ug si Aaron sa hari sa Ehipto ug giingnan nila ang hari nga hindi ang gisulti ni Yahweh ang Dios. Kini ang gisulti ni Yahweh ang Dios sa mga Israel. Suguti ang akong katawhan sa pag-adto sa kamingawan aron paghimog ka sa ulugan pahinungod kanako. Ang hari mitubag kinsa man kana si Yahweh. Nganong paminawon tuman siya ug palakton tuman ang mga Israelita. Wala ako makaila kaniya ug dili ko gayud palakton ang mga Israelita. Ug naadto tungod ato nga pag-istorya nila ni Moises ug ni Aaron sa hari, ang hari nasuko ug ang mga Israelita iya hinuong gilisod-lisod ang buhat sa mga Israelita gidugangan pa gilisod-lisod niya pag-ayo ang mga Israelita ug niabot sa punto na ang mga Israelita nasuko kang Moises ug kang Aaron ug maingon sila kang Moises ug kang Aaron, makita unta ni Yahweh ang inyong gibuhat ug silutan kamo niya kay tungod kaninyo ang hari ug ang iyang mga opisyal na pungot kaayo pagkanamo daw gihatagan ninyo silang espada aron ila kami patyon. Maunay gisulti sa mga Israelita kay Moises ug ana nga panahon so nasakitan dito si Moises kay i-blame naman siya, wala man kuan man nasuko naman sa iya ang mga Israelita. So maupo nga si Moises midangop sa Ginoo ug may ginagop sa Ginoo usab ug miingon siya sa Ginoo, nganong gipaantos mo man kining mga katawhan? Nganong gipadala mo man ako? Nangutana siya sa Ginoo, ngano nga sukad gayud sa akong pagsulti sa imong ngalan ngadto sa hari misamot hinuon ang iyang pagdaog-daog sa imong mga katawhan ug wala kay gikatabang kanila ang ug miingon nitubag ang Ginoo ang Ginoo miingon kang Moises, karon makita mo ang buhaton ko sa hari sa Ehipto. Pugson ko siya pagpalakaw sa akong katawhan, gani mapugos dayon siya pag hinilin kanila.
Ug ang Dios mingon kang Moises, ako ang Ginoo, may pakita ako kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, nga labing gamhanan nga Dios apan ako wala magpaila. Sa akong kaugalingon, pinaagi sa akong ngalan nga mao si Yahweh. So, siya siya, di ba? Si ang Ginoo mao ang Ginoo sa mga atong mga katigulangan kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. So, mao siya mo Ginoo ni Abraham. Di ay no nga naka-amazing ang Ginoo nga sa iyahang mga kamot pugsun niya ang hari sa Ehipto nga buhian ang mga Israelita ug mapugos jud ang mga Israelita di ay. So karon sa ato ang title sa ato ang sermon is When Following God's Things. Og kani ana ay upat ka puntos. 4 points ang ato ang sermon karon. Number 1 is Moses faced failure again. In Exodus 5:2, Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey in him and let Israel go? I do not know the Lord, and I will not let Israel go." So, ani nga failure, so si Moses na failed si Moses sa iyang first niya nga attempt sa paghangyo sa pagduol niya sa Pharaoh. And then syempre ani nga panahon ani nga time sa iyang nga failure nasad jud ni si Moses. Nasad jud ni siya kay tungod kay na failed man siya ug ang iyang nga first niya nga attempt failure man. So sad nasad si Moses. And then like us kita, di ba, kung ma-failed ta, masad man jud ta, labi na ug nag-expect na ta sa ato ang ma-commit gid na nato, but then failure ta, na failed ta, bation sa ta og masad jud ta. Og so dapat kung kita ma-failed man gani ta, kubangon gihapon ta, mo rise up gihapon ta, kay dili ta angay magpadaog sa first failure pa lang, but kita dapat ta mo rise up, mo barog, madagma man ta, barog pagihapon ta. Kay kita mga Kristohanon, kung naalang ang Ginoo sa atoa, kung siya lang ang nag-rule sa ato ang kinabuhi, naan ang positive sa atoa, ang positive mind. So then in Proverbs 24:16, for the righteous fall 7 times, they rise again, but the wicked stumble when calamity strikes. So, the promise di ba? Giingon sa Ginoo, for ang righteous may fall man 7 times, kapito man siya matumba, but mo rise up gihapon. Ug ang wicked, kung mag-igo siya sa failure, ma-fail siya, ma-stumble din siya. Wala na. Kay failure man siya, kakang wicked man siya, dili man siya sa Ginoo. Sa iya man siya sa kaaway. Kung kita, so dapat kita maging righteous gid ta, maging himahimo gid ta nga righteous man. Kay aron kita naa sa ato ang side ang Ginoo. And then sa second point is the Israelites turned on Moses again. In Exodus 5:21, and they said, "May the Lord look on you and judge you. You have made us obnoxious to Pharaoh and his officials and have put a sword in their hand to kill us." So ani nga time ang mga Israelites gibalik pang Moses tungod kay sa nahitabo sa ilaha nga gilisod-lisod na sila sa Pharaoh, sa hari. So ilahang gibalik si
Moses ilahang gi blame si Moses ug miingon sila basahon nako sa Bisaya, makita unta ug miingon ang makita unta ni Yahweh inyong gibuhat ug sulutan kamo niya kay tungod kaninyo ang hari ug ang iya mga opisyal na pungot pag-ayo kanamo daw gihatagan ninyo sila espada aron ila kaming patyon. Maunay di istorya. So klaro kaayo nga nasuko ka pag-ayo ang mga Israelites kang Moses. So si Moses syempre nasakitan si Moses anak pagsulti sa mga Israelites sa iyaha. Okay? Siya nitabang na gudunta siya. But then, pag na-failed siya, gibalikan siya, o giblame pa siya. Instead nga magtinabangay sila, nitabang sila, na ma-encourage pa si Moses, kay tungod si Moses may nag-lead sa ilaha, but then, giblame hinuon siya, kay tungod sa, but kita, dili ta pud ta ka judge sa mga Israelites kay sa ilahang giagian nga kalisod nga gilisod pa jud sila nga gidubli ilahang trabaho sakit jud kapoy na sa ilaha ginalatigo pa sila kay dili nila makumply ang gipangayo sa hari. Mauna ingana ka sakit sad sa mga Israelita ang hitabo, but si Moses is nasakitan gid siya ug pag-ayo sa nahitabo. Ug kita, dapat kita, kung masakitan ba di ay ta, di ba, naaman dyan sa atoa, nga, kung masakitan ta, mo blame ta sa uban, i-blame na to sa uban, ma-failed ta, i-blame na to sa uban. No, dili na dapat kung ma-failed man ta, dili ta mang blame sa lain. Kung masakitan man ta, tungod sa atoang failure, tungod kay naay na-failed, nga atong di-expect nga, makuha jud nato sakit, but we must face the reality na dapat dili kay mo dwell ka ana nga nasakitan jud, but kita we will rise up jud diha para diha sa Ginoo. Ang mga Kristohanon is sa ako pang giingon kaniha positive thinker, dili ta mo dwell sa negative, dili ta mo dwell sa kung unsa may nakapasakit sa atoa. Dapat kita kung nasakitan ta karon, bangon paghihapon, rise up paghihapon ta. Okay? Dili kung kita man malugmok na lang jud ta kung modwell ta o magpadayon ta sa ato ang kasakit o padayon sa atong gibati nga kasakit. But kay ang giingon pa diri sa 2 Corinthians 4 verse 8 to 9, we are hard pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. So, kung kita i-uplift ta sa Ginoo, kung naaman ta sa kasakitan, naaman ta sa failure, ma-failed man ta, naagihapon siya kanato. Kung naata sa Ginoo, i-press man ta every side, i-crush man ta, but dili ta in despair, persecute man ta, but dili ta abandon, struck down, but dili ta ma-destroy. So, padayon gihapon ta, ma-failed man ta, masakitan man jud ta, but padayon diha sa Ginoo, padayon sa paglakaw sa Ginoo, na dili ta angay undang, dili ta angay magpadaog sa atong kasakit. Kay kung kita magpadaog, walay mahitabo sa atoa. Mapunta ra ta sa kalugmok, wala ra, negative lang jud ta. Wala jud ta, dili ta magpadayon, dili ta mamahimong mabungahon. Kung kita modwell sa ato ang kasakitan, sige na lang taguna-kuna kung mga kasakit, but nga nasakitan ta, but dili kini makaayo sa atoa. Instead, kung kita nasakitan karon, kung kita na-failed karon, bangon, rise up, and padayon sa paglakaw sa Ginoo. Kay ang Ginoo, naara siya, pirmi, kay gi-promise sa Ginoo diri sa Joshua 21 verse 45, not one of all the Lord's good promise to Israel failed, but everyone was fulfilled. So gi-promise gid niya di ay. So kung tanan nga good promises niya dili ra para sa Israel nga message,
kung ang tanan niya nga gi-promise sa Ginoo dili gid ma-failed but ma-fulfill kining tanan. So di ba? So, sa ato ang sa kadaghan sa mga promises sa Ginoo, kung kini ma-fulfill, unsa na lang kalindot ba, di ba? Kung kini ma-fulfill tanan, iyang jud nga gi-promise na ang iyang mga good promises iya jud i-fulfill sa iyang mga katawhan. Iya jud ihatag sa iyang mga katawhan. O di ba? Kung kita magpadayon sa Ginoo, unsa na lang kada kung kalipay ka nato, kung madawat gid nato ang iyang ang ganti para sa atua, ang ganti nga nagpaabot ka nato sa unahan. So padayon kita sa paglakaw diha sa Ginoo, bisan pa man sa mga failure, bisan pa man sa mga kasakitan, still padayon gihapon ka sa paglakaw kay ang Ginoo magauban kanunay kanato. Ug naa siya permi sa ato ang likod, only sa ato ang likod, sa ato ang side kung asa man siya dapit, but naa jud ang wala gid ta nag-inusara, naa siya kanunay sa atua. Labi na sa ato ang mga kasakitan, naajud na siya sige kay nakita sa Ginoo ang atong kasing-kasing, nakita sa Ginoo kung sa ato ang mga needs. So, and the next padayon ta sa next point is Moses turns on to God again. In Exodus 5:22, Moses returned to the Lord and said, "Why, Lord, why have you brought trouble on these people? Is this why you sent me?" Diri si Moses ni-return sa Ginoo. Ani nga points, ni-return siya sa Ginoo o iyang question ang Ginoo, "Why, Lord? Why have you brought trouble in these people? Is this why you sent me?" Ani nga time si Moses na discourage siya, na disappoint siya, na upset siya tungod sa nahitabo nga na failed ang iyang first attempt niya sa pagstorya sa hari, na failed siya, and then gina-blame siya sa mga katawhan sa Israel. And ni-turn siya sa Ginoo, ni asya sa Ginoo ngano nga gidala sa trouble ang mga tawo, ngano nga ipadala siya sa Ginoo. But ani nga time, grabe ang iyahang depression, grabe ang iyahang kasakit nga nadawat. But nagpadayon ra gihapon si Moses nga ni question man siya sa Ginoo. Kani nga time na prostrate na si Moses, grabe naman gud sa iyang giagian. Na failed pa siya, gibalikan pa siya. Ug mao nga ni turn di siya sa Ginoo. Syempre kung di ba kita kung masakitan, kung ma-failed, kung kuan labi na sa atong mga kagulan na sa ato ang mga problema, motor magita sa Ginoo. What yun? Ginoo man sa ato ang kadangpan. Kay kung kita mudangop sa uban like sa mga labi na sa mga wala pa nakaila sa Ginoo, negative ang ilang i-advise sa ato. Negative ang ikuan sa mga katawhan sa ato, ang i-share ang advice sa ato. So, si Moses ani dito siya sa Ginoo ni turn, wala siya ni turn. Yan naaman si Aaron nga iyang kauban, but wala siya ani turn ni Aaron, but diya siya sa Ginoo nga nagsugo sa iyaha. Kay ani nga time grabe na ang iyahang disappointment nga naguol na siya pag-ayo nga naa siya mga pangutana jud sa Ginoo nga ug ani nga time di ba kita kung masakitan ta, dili man di ay sayop na musulti ta sa Ginoo kung unsay ato mga feelings, dili di ay sayop nga mangutana sa Ginoo, nga dili di sa ingon nga kung mangutana ta sa Ginoo nga ani di disrespect na nato siya, but i-allow sa di sa Ginoo nga mahibalo siya, musulti ta kung unsay atong na feel, musulti ta kung unsay ato ang gibati karon, kung unsay ato ang mga question. Kay ang Ginoo dihatagan sa niya og time nga makidistorya sa iya, makitok sa iya nga heart to heart labi na jud sa panahon nga kita wala na ila murag feel nato nga wala na tay laing kadangpan, akong dili ang Ginoo ra diha mo cry out ta sa Ginoo sa tanan, diha mo mangayo ta sa iyang tabang, mo surrender ta sa iya labi na kung wala na jud
Wala na dyan na itong laing kadaganan nga every nang ato ang pinakasuod dili na makasakto og advice sa ato dili maminaw man but what ta kahibaw nga isulti sad sa uban ingon na to I job sulti but wala dili ta kaingon nga 100% nga wala siya gisharean, di ba? Ingana. Pero kung diha ka sa Ginoo sulti sa iya sa tanan, musulti ipagawas na to tanan ang kahuot sa atong dughan, ang ato ang frustration, ginaalaw sa dina sa Ginoo. Okay? Ang Ginoo pambaya, andam diya siya maminaw sa ato ang mga hinanain sa kinabuhi. Dili data pasagdan sa Ginoo, dili data ang mahadlok, dili data ang mahadlok nga Lord unsa naman ni mga sa iya mga kana sa iya ha kay siya di alang alaw sa di sa Ginoo nga gusto sad siya nga mahibalo, gusto sa di siya nga mo sulti ta sa ato ang mga ato ang gibati na di ay nga kabug-aton sa ato mga kasing-kasing. Ingana ang Ginoo ka faithful sa ato ang kinabuhi, ingana ang Ginoo ka manggiluyon sa ato nahatagan pa ka niya og chance na makig-istorya sa iya ha. Ana nga dili na to i-take negative ang mga panghitabo nga. Kung kani nga panghitabo like sa short sharing lang sa like sa nahitabo sa ako sa amo nga family nga na lost na mo ang amo ang firstborn yan to kasakit but Lord dito nga time sad ni share ni asa ko ni nakig istorya jud ko sa Ginoo nga Lord ngano man ning nahitabo ngano imong gikuha sakit kay Lord nga na tanan akong gisulti sa Ginoo ako nga time but after ato na-comfort diha jud ko sa Ginoo ato nga panahon na kay nang sa akong kabugat nga lami na kang ihilak hinatay og hilak but sa time nga kanang human na ko og istorya sa iya sa Ginoo sa tanan nagaan akong dughan gi-comfort ko niya ug naluag akong dughan nang murag nabot sa ako nga positive mind nang nabot sa ako nga i-take na ko kasi nabot sa ako nga positive dapat ang ako ang reaction ani the positive dapat ang ako nga approach ani nga nahitabo karon kay ang Ginoo maoy nag-iya sa tanan ang Ginoo maoy nagkuan sa ato ang kinabuhi siya gayud ang nakahibalo kung kano sa kanya kitang tanan mawala kitang tanan lumalapay lamang but katong akong anak nauna lang siya tungod kay gikinahanglan na siya sa Ginoo didto o ang Ginoo naasay plano para sa iya ha o para sa amoa ingana so di dapat ka nga model nga Lord ang mga problema ang mga dili jud ay nato ang nga i-take negatively na lang all the time dili jud positive jud ta dapat kay kita mga Kristohanon dapat atong reaction in every problems positive jud ta kay ang Ginoo mo nag-take control sa tanan og diri sa makita sad nato sa di ba nakapangutana si Moses ato nga kadtong why you send me yes siya gigamit siya ang gisend sa Ginoo kay ang Ginoo ay plano sa iyang kinabuhi makita sa diba sa Jeremiah 29:11 kani for I know the plans I have for you declares the Lord plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope and a future so ang Ginoo tingay naa ay plano sa kinabuhi ni Moses siya di ba dipili gid siya ni God so na siya plano naa jud ang Jeremiah 29:11 sa kinabuhi ni Moses kay naa jud nga gisan siya ni God dili kay para ma-harm siya kung dili na ay ma-prosper siya didto motubo siya didto na ay hope na ay future si Moses didto mao jud ang iyang calling sa Ginoo so kita dapat di ba kita ang tanan ba na ay nakahibalong ang plano na ang Ginoo na ay plano sa atong kinabuhi kamo diha nakahibalo na ba mo nga ang Ginoo na ay plano sa inyong kinabuhi dapat ato nang kutan ang Jeremiah 29:11 sa atong kinabuhi nga ang Ginoo na adjud ay plano sa atong kinabuhi nga plano to prosper us kay kita motubo og dili kita i-harm niya naa siya plano nga hatagan ta og maayong future
ug hope. So, di ba? Naan dapat day at kita magkuan jud ta ato jud nga kutan na naa jud itlan may sabisan pa man sa mga di pang-agian kung kalisdanan sa mga kasakitan ang ato gihapon kutan ang Jeremiah 29:11 sa tuang kinabuhi di ay so kita di ay magpadayon kita diha sa Ginoo ug dapat naa jud sa atoa ang paglakaw sa iya nga ang naa jud sa atoa ang pag pakigsuod sa Ginoo ang pagbasa sa iyang pulong ang pag-devotional nato ang ato ang quiet time dapat naa aron ug pagbasa sa Bible ang atong pagbasa daily nga pagbasa sa Bible na nagpadayon pa ba kita dapat kita magpadayon kay ang Ginoo na plano day sa atoa kung kita masipyat ta ug kausa ang plano sa Ginoo magguba na di ba so dapat naa jud ang ato ang guide ang ato ang manual sa kinabuhi ang Bible di ba dapat jud ni ato jud ni basahon ug dili nato pakatulgon lang ang Bible kay naa diha ang ato ang guide diha ang ato ang guide sa pagkumit sa ato ang hope and future nga better hope and future nga ginatagana sa Ginoo sa atoa so mauna kita padayon kita sa paglakaw diha sa Ginoo and in Deuteronomy 31 verse 8 nag-ingon ang Ginoo the Lord himself goes before you and will be with you he will never leave you nor forsake you do not be afraid do not be discouraged so whatever man day ka kalisdanan nga di ato ang gian ato ang gipang-agian ang Ginoo gid ay nagauban ka na ako kaninay nan dili gid ita niya biyaan sa magiingon ko pa kani ha wala pa na Sara naa siya sa kanunay sa atoa labi na ug ato siyang papuy-on sa ato mga kasing-kasing nakajud siya kaninay so iya hagitan giyahan dili ta angay mahadlok dili ta angay nga ma-discourage sa mga kalisdanan nga atong pangagian dili ka na ang di ka na mo'y makapaundang ka nato sa paglakaw diha sa Ginoo kundi dili ka na mo'y mga himuon nga himuon nga paagi aron kita mas mudut-dut diha sa Ginoo aron kita mo padayon sa paglakaw sa Ginoo aron kita mas mo rise up pa sa pagtinuha sa kadaugan nga naay ganti nga giandam ang Ginoo sa atoa kung kita maging faithful diha sa iya kung kita maging obedient diha sa iya ug kita magakinabuhi nga holy righteous good ug pleasing diha siyang atubangan so dili ta angay nga mahadlok sa mga pagsulay nga maabot sa tuong kinabuhi kay ang Ginoo dili ta niya biyaan and padayon ta sa point number M last na points kani nga God teaches Moses to trust him again so ani makita sa Exodus 6 verse 1 then the Lord said to Moses now you will see what I will do to Pharaoh because of my mighty hand he will let them go because of my mighty hand he will drive them out of his country so diba ani nga time niingon na si ang Ginoo nitubag ang Ginoo kang Moises niingon ang Ginoo now you will see what I will do to Pharaoh because of my mighty hand he will let them go because of my mighty hand he will drive them out of his country so unay giingon sa Ginoo kang Moises so di ba kung unsa kaganhanan ang Ginoo diha gipakita niya diha kang Moises nga siya jud ang naa sa control he is in control jud ang Ginoo ug iya ginatudloan si Moses nga mo trust niya pagbalik tungod sa iyahang mga pamuhat tungod sa iyahang mighty hand nga so ani nga time si Moses
nahadlok na ang kadlok ni Moses ato nga may, di ba? Gibati siya kadlok ato kung sa panghitabo ug mauto nga ni question na siya sa Ginoo ug karon gitubag siya sa Ginoo nga tabangan siya sa Ginoo sa pagpalingkawas because of my mighty hand he will let them go, because of my mighty hand he will drive out them out of his country. Mao na gisulti kang Moses sa Ginoo. So ang Ginoo jud di ay mao'y nagkontrol sa tanan, siya gid ay ang in control, siya gid di ay so kita, di ba? Ang kay bawo naman jud ang kita tanan nga ang Ginoo jud mao jud naghimo sa kalibutan, naghimo ka sa mga katawan, sa tanan-tanan. O mao jud na siya jud ang in control, na siya ang nakahibalo sa tanan. So dili ta angay nga mahadlok kay ang kita mga believers, kita mga Kristohano, kita nga nakailan na diha ni Kristo, padayon gid ta sa pagsalig diha ni Kristo. Nga kita dapat mosalig jud ta sa iya ha. Kay siya man nagakontrol sa tanan. Siya man ang tagiya sa tanan. Siya ang nagdominion sa tanan. Sa tanan nga iyahang binuhat ug niligitan niya kasalitan. O dinhi makita sa like diri sa Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So diingon, so di ba makita diri nga ang Ginoo jud di ay ang control sa iya ha. So many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So kini di ay tinuod po jud daghan kitag plano nga ato-ato nga plano, but kung dili ihatag sa Ginoo wala tayong himo. But kung kita mo rely sa iya ha, iya jud na ihatag sa ato daghan man tinuod ani makita nga ang Ginoo jud mao nagkontrol sa tanan. Siya jud ang nagkontrol sa tanan. So dili gid ta angay nga mahadlok. Ang ato itong angay buhaton is mosalig sa iya ha. Kay kung kita mosalig sa iya ha, kung i-surrender na ang tanan, naa siya plano sa ato ug lagi ang plano mao jud ay magaprevail, mahitabo jud na sa ato kung naata nagapangayo ka sa iya ha, sa ato nga sa nagapangayo ka sa iya sa wisdom, labi na sa wisdom, labi na sa iyang mga giya, kinahanglan gid nato pangay ato jud isalig ang tanan sa Ginoo. Ay siya gid nagkontrol, he is in control in everything. So bisan pa man sa kadaghan sa atong plano, wala jud ang Ginoo sa ato dili gyud mahitabo ang gusto nato nga mahitabo. So makita sa Psalms 37 verse 5, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. Dapat GTI in every way, makumita sa Ginoo, trust in Him, and He will do this. Masabi dito sa iya ha, kay, diba, as I said, siya ang nag-control sa tanan. So, whatever man na ato ang mga pagabuhaton, ato ang nag-control sa Ginoo, masalig ta sa iya ha. So, ato nga, madawat ang atong gusto madawat, kung kita naa sa Ginoo, kung kita naa mag-uban kung ang Ginoo mag-uban ka nato nga kita gi-surrender nato ang tanan sa iya ha. So dili ta angay mahadlok, nga mahadlok kay naaman ang Ginoo sa atong pamilya. Siya man di ay ang nagkontrol sa atong kinabuhi. So dili ta angay mahadlok kay naa di kung kita lang nagsalig lang ta sa iya, nagsalig lang ta dituo ta sa iya, ni trust dito sa iya ha tanan, dili ta angay mahadlok kay dili ta niya biyaan. Naagi siya, in-control siya sa atong kinabuhi. So dili ta angay mahadlok kay naa ang Ginoo sa ato. So makita ko, di ba? Nakasabot ra, okay ra ba? So, di ba, in conclusion, so kita jud ay despite pa man sa ato mga pang-agian nga kalisdanan, dili ta angay mahadlok, dili ta angay nga mudwal sa ato ang mga kasakitan, sa atong mga kasub-anan. Kay kita mga Kristohanon, dapat gid ta nagpadayon diha sa Ginoo. Dapat gid ta nga makita sa uban ang ato ang light,
nga ato ang kahayag madanagan ang uban. Kung kita sa ato ang pag-approach diha sa negative ang ato ang pag-approach diha sa atong mga problema nga nadawat, so wala lang tay kalahian sa mga unbeliever. Wala ra tay kalahian sila sa ilaha. So dapat kita mga Kristohanon nakahibaw na ta kung unsaon nato pag-approach. Dapat positive way ang atong approach labi na sa mga problema nga maabot, sa mga trials nga maabot sa atong kinabuhi. Dili tay kaangay nga model niini kung dili magpadayon ta mo rise up ta diha sa Ginoo nga magpadayon dito sa pag-seek sa Ginoo bisan pa man sa mga kasakitan. Dili gid ta angay nga ma-discourage, dili gid ta angay ma-disappoint, but unlike Moses nga na-discourage siya, but kay na-discourage si Moses ug daghan siya og mga question, but dili ta angay nga mag-angayan di ay nga dili dang angayan sa dili gid angayan nga kita dwell sa ato ang mga kasakitan. Si Moses ing ato na iha nga ato iyang na-feel, but gitabangan siya sa Ginoo na aghapon ang Ginoo sa iya kay ang Ginoo na ay plano sa iyang kinabuhi. Ang siya gisel sa Ginoo diha sa Israel sa pagtabang sa mga Israelites na makagawas sa Ehipto kay dako kaayo og salig ang Ginoo sa iya sa iyang capability, sa iyang kapasidad na makaya ni Moses ang pagdumala sa mga katawhan. So si Moses naa sa iya ang kaisog, naa sa kagidawat man niya ang sangon, positive tawo siya nga tawo, gidawat niya ang gisangon sa iya sa Ginoo nga dako nga responsibility, which is dako kaay daghan kaay mga Israelites compare sa iya nga siya unsa na lang siya pangay ba kay sa tutuhuan, but nakita niya nga na-feel niya nga ang Ginoo na atud kanunay sa iya, dili gid siya pasagdan bisan pa man sa mga kasakitan, sa mga ka-discouragement na iyang nabati. Still gihapon siya, ni-hold on gihapon siya sa Ginoo, tuman gihapon siya sa Ginoo ug nagpadayon pa gihapon siya. So dapat anak ta bisan pa man sa kasakitan nga atong pang-agian, like ni Moses sa mga discouragement, sa mga bisan pa man gi-blame siya sa mga katawhan, bisan pa man sa iyang mga disappointments, frustrations niya sa kinabuhi, sa iyang na-feel sa panahon nga ni-follow siya sa sugo sa Ginoo, but naa sa iyang kasing-kasing ang Ginoo, ang pagtuman sa Ginoo. So mao nga ipadayon gid siya sa pag-obey sa Ginoo sa iyang pagtabang sa mga katawhan nga kalingkawas, bisan kadaghan na niya gidaghan nga failure iyang nga agian, but still nagpadayon gihapon siya kay nasayod siya nga naa ang Ginoo sa iya, nasayod siya nga ang Ginoo kanunay nga nag-ubang sa iya. Like si Moses naagyapon sa iya ang kanang gusto jud niya nga tabangan ang mga Israelites, naa sa iyang heart ang kaluoy na siya mercy sa mga Israelites food kay gitabang man jud siya bisan pa man sa iyang mga failures na iyang naagian, bisan pa man sa mga kasakit na iyang giagian tungod sa gi-blame siya, wala napadayon ra gyapon siya kay misalig siya sa Ginoo, ni-commit siya sa Ginoo, ang tanan nga ang iyang kinabuhi iyang gi-surrender na sa Ginoo kay nakahibalo siya nga naay padulngan ang tanan nga ang Ginoo, misalig siya, ni-obey siya sa Ginoo kay hibaw man din siya nga ang Ginoo is in control. Ang Ginoo bisan pa wag mangutana siya sa Ginoo, naa siya mga pangutana sa Ginoo, siya nagpadayon gyapon siya pagpagamit sa Ginoo hangtod nga ang mga katawhan nga nahiabot jud sa promised land nga tagana ang yuta nga gitagana sa Ginoo para sa mga Israelita, bisan pa man ug wala siya nakasud sa promised land tungod sa iyang naa siya disobedient sa Ginoo, naa siya mga kuan, dili siya kanang angayan nga makasulod sa promised land, wala jud siya nakasulod sa promised land, but still makita nato ang positive side sa ni Moses, ang iyang pagsunod sa mga sugo sa Ginoo. So di ba, ingana ka dapat na despite pa man sa mga kasakitan, despite pa man sa mga frustration sa kinabuhi, sa kagulanan sa kinabuhi,
padayon gyapon ta nga positive nga mo padayon positive ang akong approach sa pagpadayon sa pagkinabuhi. Ug kita dapat magpadayon kita sa pagsunod diha sa Ginoo. Labi na ang mga kabatanunan, magpadayon kita karon nakadungog mo sa pulong sa Ginoo, dili aksidente ang imong pagpadulong sa pulong sa Ginoo, dili aksidente nga nakailaw mo og Kristohanon, kundi gipili mo sa Ginoo. Gipili mo sa Ginoo nga makadungog. So, ang Ginoo na ay plano sa makanutag sa tagsa nato at kinabuhi sa inyong kinabuhi, di ba? Dili aksidente ang tanan, kundi na ay purpose ang Ginoo sa tong kinabuhi, di ba? Amen. Okay. Let us pray. Father God in heaven, Lord God, salamat to the Lord sa inyong word ng Lord God, kaya kami Lord God na nadunggan na mo ugan Lord God, o Lord God, we pray Father God Lord God, na pinay Father God Lord God, dili gid ugan Lord God, nga mula ba yung kawang ugan Lord God, sa mga nakadungog ugan Lord, sa mga nakakita o Father God Lord God, but Lord God, kining tanan ugan Lord God, himo jud ugan Lord God nga, hikapon ang mga tanan nga nakakadungog ni Father God Lord God, nga Lord God, ang mga kasing-kasing nila o Father God Lord God, pahawon pagayod ugan sa ibang pulong ugan Lord God, sa ibang presensya o Father God Lord God. We pray o Father God Lord God, nga Lord God, ikaw o Father God Lord God, kanunay ugan Lord God, nga maghahatag sa inyong panalangin ugan Lord God, sa mga katawan o Father God Lord God, labi na ugan Lord God, sa mga kabatanunan karon o Father God Lord God, and I pray o Father God Lord God, nga sa kanunay o Father God Lord God, Lord Lord God, kami gid o Father God Lord God, magalakaw diha kami o Father God Lord, na kami o Lord God, mamahimo og gid ni Moses o God Lord, like ni Moses o Father God Lord God nga, maging obedient niya sa inyong mga kasubuan o Lord, despite naman o Lord, sa mga sufferings na mo o Father God Lord God, na mo dyan i-take o God, positively o Father God Lord God. Thank you Father God Lord God, sa inyong kaayo Father God Lord God. Thank you Father God Lord God, sa karon nga word ng mga nadunggan o Father God Lord God, Lord God, I pray God o Father God Lord God, na pinagad o Lord God, dili ka Lord God nga mulabay nga tawang ko Father God Lord God, but Lord God, na adyo'y mga kasing-kasing ko Father God Lord God, ng mga paghikapon Lord God. Salamat kay sa tanan ng Father God Lord, kaya magpangayon nga, diyang pagsalamatan, in your name of Jesus. Amen.